Maaraw ba sa labas, pero tila masama ang panahon dyan sa kilikili nyo? Say no more, dahil heto na ang sagot sa kilikili problems mo. Wow! Teka, mga kumare, bago magpabudol, maniwala, mas mabuting alamin muna natin kung ito na nga ba ang solusyon sa inyong maitim na lihim. Bah! Mukhang may gulo na naman sa barangay ah. Kasi nating kumare, may tinatago rin na dark secret. Dark secret. Ay, nako. Maaraw man o maulan sa labas, bay, araw-araw naman, masama raw ang panahon sa kanyang bahay. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Bakit kaya? Tulad ng ibang mga babae, lagi rin inaabot ng siyam-siyam sa pamimili ng isusuot na damit itong si Maring Aika. Hindi dahil sa pagmimix and match o ayaw niyang umuulit ng damit, kundi dahil hiyang-hiya raw siyang lumabas ng bahay nang naka-sleeveless. Pero ngayong umaga, handa na raw siya para sa kanyang dark secret reveal. Kailangan kong itago talaga yung kilikili ko kasi once magsuot ako ng sleeveless, kitang-kita po talaga siya. Kahit t-shirt, pero pag maluwag yung manggas niya, makikita talaga once na maitaas lang kahit konti yung kilikili ko. Mas natatakot naman kasi ako na habang buhay na ganun na lang yung kilikili ko na sobrang itim. Believe it or not, kung ano-ano na rin daw ang kanyang sinubukan. Pero kahit pumuti pa raw ang uwak, hirap pa rin siyang ma-achieve ang maputing kilikili. Nag-start po ako sa whitening cream, ma'am. Tapos mga deodorant na may mga whitening effect. Pero wala po talaga, hindi po talaga nagbabago yung sa kilikili ko. Hanggang mapadaan sa kanyang social media ang isang produkto na ang pangako, kaya raw paputiin ang napakaitim na kilikili. Nag-patch test naman ako nung unang gamit ko. Within 24 hours, wala naman naging reaction sa balat ko. Kaya tinuloy-tuloy ko siya. Pero ang inaakalang hulog ng langit, hatid pala'y sandamakmak pang problema. Patapos daw kasing gamitin ang produktong ito, ang kilikili ni Aika nagpantal, nagsugat, at nasunog pa. Everyday na napalala yung hanggang sa nakikita ko na pasunog na talaga siya. And hindi na talaga nakakatulog kasi sobrang kati na siya. Nakikita rin syempre ng mga magulang ko yung nangyari sa kilikili ko. And sinabihan din talaga nila ako na, yun, baka nakulam na ako. Ang mas nakababahala, marami na rin mga mari natin ang nabudol daw sa mga produktong gaya nito. If naka-receive kayo ng ganitong produkto, itapon nyo na. It is a poison. Kaya naman si Aika, pinagsakluban ng langit at lupa. Magliwanag pa kaya ang buhay ni Aika? Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang punot dulo kung bakit nga ba umiitim ang ating mga kilikili. Alam niyo, iba-iba ang maaaring maging dahilan ng pangingitim ng kilikili. Isa na rito ay dahil sa post-inflammatory hyperpigmentation o rin tinatawag nilang PIH or P. Ito ang pangingitim ng balat dahil sa irritants tulad ng toxic chemicals at harsh environment conditions. Isa pang dahilan ay ang kakulangan sa pag-exfoliate ng balat. Kailangan i-exfoliate yan paminsan-minsan. At namumuo kasi yung mga dead skin cells. Maging ang pagsusuot ng masikip na damit, nagkakaroon kasi ng friction o pagkikiskisi sa pagitan ng ating mga kilikili at ng tela ng damit dahilan para mangitim ang ating balat. Sa Pilipino, ang napansin ko, kaya lalong umiitim yung kilikili nila, sa kagustuhan nilang pumuti kung ano-ano yung pinapahid nila. So, kung minsan kinikis-kis nila yung kalamansi, lemon, ay yan mahilig talaga Pilipino sa mura at saka always available. So, yun, na-abuse nila yung mga substances na to, kaya nakakaitim. Kung may allergy ka sa blade, no, kasi blade is made of nickel. So, kung may allergy ka sa nickel, tapos lagi mo ginagamit yung pwede rin talagang umitim yung kilikili mo kasi ma-irritate or magkakaroon ng allergic reaction. Tapos kung ikaw ay medyo obese, nasa obese side, nakikis-kis yung dalawang balat mo, so may heat, humidity, and then friction, so all the more naiitim yung kilikili mo. Yung mga tawas na bobo, iniipit sa kilikili, so yun, nakakadagdag din yung sa irritation. Sa kabila ng madilim na sinapit ni Aika, binuksan niya ang kanyang sarili at ibinahagi sa social media ang mapait niyang karanasan. Maging awareness na din na kailangan talaga na
kapag gagamit ng mga beauty products, kailangan i-check muna kung FDA approved, kung safe ba. Kasi hindi pwedeng basta na lang gamit ng gamit. Kasi sobrang laki ng naging impact sa akin. Pero dito sa AHA, ang problema sa bahay at buhay, lagi may solusyon. Sa halip na magpabudol sa kung ano-anong produkto nakikita lang natin online, ang pinakamabuting gawin, abay kumonsulta sa mga totoong eksperto. Ito nagtutuklap na. Opo. Ang pagkakaalam ko, meron siyang mga strong chemicals, heavy metals, no? Ang isa sa component na heavy metal niya, yung tinatawag natin na mercury. Tsaka alam ko din, may arsenic pa din yun eh. So, dalawa na, no? I'm not sure kung may lead din. Buti nga sa'yo, irritation lang ang side effect. Kasi ang reaction ko minsan delayed. So, in 24 hours, maaaring wala pa, no? Binalutan mo ba ng plastic, hindi pinahid mo lang, no? Opo. No, yun. So, kasi ang tamang patch test, yung dito mo ilalagay, mas maganda dito kasi pag nag-irritation, hindi naman kasama mukha mo. Mas maganda dito, i-apply mo siya, tapos ko-cover mo ng plastic, i-overnight mo. Tapos the following morning, doon mo mas makikita kung merong bad effect talaga. Ang dami niyang side effect. In fact, nakaka-damage ng central nervous system, no? May neurological side effect. Kung bisa nagkakaroon ka ng dementia, ayan, tapos seizure. Pinaka natutunan ko talaga is maging maingat sa mga product na ginagamit. Laging i-check yung content ng cream, ng produkto. Ugaliin talagang mag-research. Sa ating madidilim na problema, lagi may solusyon. Pero ang tunay na panalo, yung mga hindi agad naniniwala sa kung ano lang ang mga nauuso. Dahil baka sa kahahanap natin ng instant remedyo, mauwi pa pala sa mas malaki pang peligro. Aha!